Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pi Network. At ito po yung kanyang potensyal na pagtaas o pagbaba sa kanyang presyo ngayong nalalapit na or sunod na buwan ng Abril or April. Sapagkat kamakailan lamang po ay nakita natin ang isang matinding pagbagsak sa presyo ng Picoin kung saan ay bumaba po ito ng mahigit 65% nitong buwan ng March. Pero may mga analyst na nagsasabi na posibleng makaranas ito ng 40% na pagtaas sa susunod na buwan. Yan, or makaka-recover po siya ng 40%. Kaya medyo malaki po yan kung sakaling nagkatotoo. Pero ang tanong ay magiging totoo ba ito? O ba naman isa lamang itong false hope at mas lalo pang babagsak ang presyo ni Picoin. Kaya ayan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ang isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagbagsak sa presyo ni Picoin ay ang kawalan po nito ng major exchange listings. Sa kabila ng malaking suporta mula sa community, hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na isasama kay Binance, Coinbase, Kraken at maging sa iba pang mga malalaking crypto exchanges. Ngayon bakit nga ba kasi ito mahalaga? Ayan, napakahalaga nito kasi kapag ang isang cryptocurrency ay wala po sa mga top tier exchanges, mas mababa ang liquidity o ang dami ng taong maaring bumili at magbenta nito. Ibig sabihin ay mas mahirap ipalit sa ibang crypto o fiat currency kaya maraming investors ang nag-aalangan dito. Ang isa pang dahilan ng pagbagsak ng presyo ng Picoin ay ang kanyang technical analysis na nagpapakitang bumuo ang Picoin ng isang head and shoulders pattern. Isang bearish indicator na madalas na nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng presyo. Ayan po, nakikita natin dito sa ating chart ang malinaw na illustration ng head and shoulders pattern na isang bearish indicator. Ayan. Mula po ito kay Wave Riders. Ngayon ay ang sunod na tanong dito is meron ba talagang pag-asa na makabangon or makarecover itong si Picoin? Ayan. Sa kabila po ng mga negatibong market sentiment ay may mga analyst na naniniwalang posibleng makakabangon or makaka-recover si Picoin ngayong buwan ng Abril. Ayan. At ang tanong ay bakit? Ayan. Meron pong tatlo na mga posibleng kasagutan dito. Una ay may usap-usapan na po na baka posibleng malista na ang Picoin kay Binance ngayong buwan ng April. Kung mangyayari po ito ay tiyak na tataas ang demand at presyo nito dahil mas marami ng pong traders ang magkakaroon ng access dito. Pangalawa, may mga balita na ang Pi Network ay nakikipagtulungan sa Stellar Blockchain upang gumawa ng isang stablecoin. Kapag nagkaroon po ng stablecoin ang Pi Network, mas magiging malawak ang paggamit nito bilang isang exchange currency na maaring magpataas ng halaga nito sa market. Pangatlo, ayon po sa ilang technical analyst, mukhang nakawala na ang Picoin mula sa isang declining wedge formation na isang indikasyon ng posibleng bullish reversal o pag-angat ng presyo. Ayan. Yan po yung ating chart dito. Ayan, mula po ito sa Bulls Traders 7. Ayan, sa TradingView. Ngayon ay kung magkatotoo po ang mga binanggit natin dito, ay posibleng ang baka umabot ang presyo ni Picoin sa $1.19 hanggang $1.50 sa maikling panahon lamang or next month. Ngayon ay ano naman po ang mga posibleng panganib or risk dito? Ayan. Siyempre, hindi lang puro positibo ang usapin natin dito. Siyempre, may bearish risk din na kailangan nating isaalang-alang. Ayan, una, ay kung hindi po talaga malista si Binance o hindi po malista itong si Picoin kay Binance o sa ibang mga malalaking exchanges, maaaring manatiling mahina ang liquidity nito at hindi ito umangat o hindi aangat ang kanyang presyo.
Pangalawa ay maraming PiCoin holders ang maaari pong patuloy na magbenta ng kanilang mga holdings, mga PiCoin holdings. Yan, kapag umakyat ang presyo na maaring magdulot po ng panibagong pagbagsak. At panghuli ay ngayong buwan po ng April ay may paparating po na token unlock na aabot po sa 117 million na PiCoins. Kapag nangyari ito, maaring dumami ang supply ng PiCoin sa market na posibleng magpababa ulit sa presyo nito. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating gawin? Yan, ngayong buwan ng Abril ay magiging napakahalagang buwan po ito para sa mga PiCoin holders at saka traders. Kung ikaw po ay nagbabalak na mag-invest o mag-trade dito kay PiCoin, ito ang narito ang tatlong bagay na dapat po nating bantayan. Una ay ang exchange listings. Kung makakakuha po ang PiCoin ng listing kay Binance o iba pang mga major exchanges, maaaring tumaas po ang presyo nito. Pangalawa ay yung binanggit natin kanina na stable coin development updates. Abangan po natin yan kung matutuloy ba ang partnership ng Pi Network dito sa Stellar Blockchain at kung may opisyal na announcement nila tungkol dito. Yan. At ang pangatlo ay ang price action at saka buying pressure. Yan, bantayan po natin yan kung may bullish breakout o kung patuloy na babagsak ang presyo. Yan, kung ikaw naman po ay isang short-term trader, maaaring maganda po ang opportunity na sumakay sa bullish momentum kung may malalaking positive news. Pero kung ikaw naman po ay long-term investor, kailangan pag-isipan po nating mabuti kung stable ba talaga ang future ni PiCoin bago po tayo mag-invest ng malaking halaga. Yan, bilang panghuli ay ito naman po ang aking masasabi tungkol dito. Marami pong crypto enthusiasts ang sumusubaybay dito kay Pi Network dahil sa kanilang mobile mining concept. Marami ring Pinoy ang nakatanggap ng PiCoins mula sa kanilang early mining activities. Kaya ang future po ni PiCoin ay may malaking epekto para sa mga Pinoy o para sa atin na unang nagmina kay, lalong-lalo sa mga unang nagmina ka dito kay PiCoin. Kung tumaas po ang presyo ng PiCoin, maaari pong maaari po tayong kumita ng malaki at lalong-lalo na sa mga matagal na pong nag-hold ng kanilang mga PiCoin. Pero kung hindi po ito malista sa mga major exchanges o kung patuloy itong bumagsak, maaari pong mawalan ng or bumagsak ang halaga ng ating PiCoin holdings na ito. Sa ngayon ay hindi pa sigurado kung tataas o babagsak ang PiCoin ngayong buwan ng Abril or April. May mga positibong indikasyon na maaring umakyat ito ng 40% kung makakakuha ito ng major exchange listing o kung matutuloy ang kanilang stablecoin project. Pero may panganib din na lalo itong bumaba kung hindi matupad ang mga inaasahang developments. Ang pinakamagandang gawin ay ng mga traders at investors ay ang maging updated po sa mga balita tungkol dito kay Pi Network at mag-ingat po sa ating pagdidesisyon. Huwag po tayong magpapadala sa hype at siguraduhin natin na meron po tayong tamang risk management bago po tayo pumasok sa anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.